여러분 안녕하세요 and welcome back to K-Learn Korean language training. Once again, Gerard here. So another day, another video, everyone. Um, alam ko naman na marami ang naghihintay ng exam this year. Okay. So una sa lahat or una dyan is yung mga nag-take na ng exam before kaso nag-failed sila. Okay. So yung exam kasi lagi naman yan meron. Okay. Every year, meron yan silang exam. May pa-exam yung HRG Korea. So, ang tanong is, kung ready ka na ba mag-exam ngayong 2026? Okay? I mean, when I say kung ready ka na, is yung nag-aral ka talaga, nag-review ka talaga. Kasi ikaw yung magsasabi kung, ito like ko sinasabi sa mga video ko na, ikaw yung magsasabi kung papasa ka o hindi sa exam. Okay? Kasi, after mo mag-aral, ikaw yung magpapadami ng vocabulary mo, ikaw yung magpa-practice, okay? Yung, yung mga teacher mo, or halimbawa, nag-enroll ka sa akin, di naman kita ipang memorize ng vocabulary, di naman kita ipang pa-practice ng exam, di naman kita ipang titake ng exam, kasi nga, ikaw yung mismong pupunta ng DMW para mag-take ng exam. Di ba? So, ganun siya. So, ngayon, hindi practical lang mag-enroll sa sobrang mahal kasi at the end of the day, ikaw yung magme-memorize, ikaw yung magre-register sa exam, ikaw yung magti-take ng exam, ikaw yung mag-skills test, ikaw yung magpapa-medical, di ba? So, useless yung pag-enroll sa sobrang mahal kasi hindi siya worth it. Okay, so kung meron naman na affordable like kaya ni K-Learn, dito na lang kayo kasi it's been 9 years naman na nag-a-assist ako at effective naman siya. At isa lang din naman yung process na sinusunod ng lahat ng learning center. Tsaka yung mga materials na ginagamit. So ngayon, depende lang talaga sa galing experience, okay? Ako 4 times EPS topic exam passer na ako. Galing na ako ng South Korea. At ako ngayon ay nakapagtayo ng sariling learning center. Kaya siguro worth it naman kapag nag-enroll kayo sa akin. So ngayon, balik tayo sa topic natin. Ready na ba kayo na mag-take ng exam? Like, uh, meron kasi nakapagbasa pa lang, excited na mag-exam, waiting na sa registration, na-stress na sa kakahintay ng registration. Ganun na nangyayari eh. Kasi gaya ng mga student ko na everyday tinatanong kung may registration na, every week may registration na ba, tapos hindi man nagre-review. Okay. Masasabi mo na ready ka na kapag yung time na wala pang registration is nag-review ka talaga, nag-memorize ka talaga ng vocabulary, nagpa-practice ka ng mga Korean questions, reading and listening. Okay. Masasabi mo na papasa ka. Ako pag magte-take ako ng exam, since 4 times CPS topic exam passer na ako, masasabi ko din na may chance akong pumasa kasi yung mga vocabulary ko since 2014, napatunayan ko na sa 4 na beses kong pagpasa sa EPS topic is effective sila at nagagamit ko pa din sila para maipasa yung exam. Okay? Hindi naman na ako nagme-memorize ng bagong vocabulary kasi nagtuturo ako ng Korean language para sa EPS topic. And then, hindi naman na ako nagme-memorize ng bagong vocabs. So, yung mga vocabs ko is since 2014 pa sila. So, pero pag pina-exam mo ko, tulad nung last year, 2025, March 12, I got 35 out of 40. Ang gamit lang din doon yung mga vocabs na pinapa-memorize ko sa mga student, yung mga sinasabi ko sa kanila na kailangan nilang i-memorize. Yun lang din ang mga vocabulary ko. Pero pag pinatake mo ko ng exam, pumapasa ako kasi ready ako lagi. Nagpa-practice pa din ako ng mga Korean questions. Yan. Pwede naman kasi mag-take ng exam ng hindi nag-aral, di ba? Pwede ka naman mag-take ng exam ng hindi nag-ready. Kaso nga lang, yung outcome nung is panigurado bagsak. Okay. Hindi siya paswerte. Hindi ka mag-take ng exam dahil tsatsamba ka lang. Dito kasi yung success mo, pwede mo na siyang iset talaga. Kasi language lang po siya. Kailangan mo lang talaga mag-aral ng Korean language tapos magsipag ka ng pagre-review para pag nag-take ka ng exam, papasa ka. Okay?
Eto lagi ko rin sinasabi, hindi applicable dito yung pag bumagsak kayo, sasabihin nyo, hindi yata para sa akin yung Korean language. Hindi naman ako natuto, nag-enroll ako dyan, yung ganun ba, di ba? So, hindi applicable yun kasi ikaw yung nag-aral, ikaw yung nag-review. Kapag bumagsak ka sa exam, ibig sabihin, kulang yung ginawa mong review. Hindi ka nag-review, hindi ka nag-ready talaga, hindi mo siya sineryoso. Ganun lang siya kasimple. Okay? Pero kapag pumasa ka, ibig sabihin, dalawang bagay din kapag pumasa ka. It's either nakachamba ka or nag-review ka talaga. Di ba? So, ganun lang naman siya. Pero pagka talaga marami ka nang naaral na Korean, tapos nakakasagot ka na ng mga Korean questions, specialist dun sa mga mahihirap na questions, ibig sabihin may chance ka. So, ilang years na yung exam? Sa 20 years plus na yata yung exam. So, imagine mo, yearly may exam, tapos saan sila kukuha ng mga bagong questions, di ba? So, paulit-ulit na lang din yung mga questions na lumalabas. Especially, yung mga type of questions, fill in the blanks, paragraph, picture, counting units, yung mga ganun, paulit-ulit na lang din yun. So, kailangan mo lang talaga mag-ready at mag-aral ng mabuti. Ayun. So, ngayon naghihintay tayo ng exam, announcement ng exam. So, dati January may announcement na, tas February yung registration last time, di ba? So, ngayon wala pa akong nakikitang announcement. So, kapag wala pa kayong nakikitang registration, ibig sabihin, may chance pa kayong mag-review. Kapag wala pang exam, may chance pa kayong mag-review. Okay? Ang ipunin nyo, yung mga bala nyo, like yung mga vocabulary, pagpa-practice ng mga questions, reading and listening, hindi yung mas marami pa yung yung stress nyo, yung paghihintay nyo sa exam nang hindi naman nag-iipon ng mga vocabulary. Mas malalim pa yung mga ganun kaysa sa vocabulary nyo, di ba? So, kailangan pinaghahandaan po talaga siya. Hindi siya pag may kaibigan ka lang na nasa Korea, ganun-ganun, tapos gusto mo nang madaliin yung buong process. Karamihan na nag-a-apply kasi gusto madaliin nila yung process. Ayaw nila mag-ready. Parang nag-aral sila ngayon, next month gusto nila mag-exam na kagad sila. Hindi siya ganun. Malawak ang Korean language. Kailangan simulan nyo siya ng maaga. Hindi siya pwedeng dali-dali talaga. Kasi, nakadepende yan sa inyo kasi kayo yung magme-memorize. Okay? Doon naman sa mga ready na sa exam ngayong taon, i-ready niyo yung mga files nyo na nagagamitin sa registration, yung mga scanned passport and picture. Kailangan tama yung size para siguradong makapasok kayo sa registration. Tapos pwede kayo magpa-resize sa akin, mura lang, PM nyo ako. So, and then kung naka-ready na kayo, marami na kayong vocab, so panigurado masasabi nyo na papasa na kayo. Okay? Kaya paghandaan nyo ng mabuti dun sa mga bago pa lang na nagkaka-interest ng pagtatrabaho sa Korea, pwede kayong mag-aral sa akin. Matuturuan ko kayo basta makinig kayo ng maayos. 4 times EPS topic exam passer ako. So, and then may learning center ako ngayon. Via online halos kasi para mas tipid. Same lang din naman ng online sa face-to-face. Mas tipid sa online kasi di ka na mamasahe, di ka na iwas aksidente ka na sa travel mo pupuntang learning center, 'di ba? So bali mas mura, sa bahay ka lang, 'di ba? Kailangan mo lang magseryoso. Okay? Tanggalin natin yung mindset na pag online baka di ka matuto. Same lang din 'yan kung di ka matututo sa online, sa face to face ganun din 'yan. Okay? So sa mga ready diyan, shoutout sa inyo, at sa mga hindi pa, mag-ready na kayo, mag-aral na kayo. Hindi kayo pwedeng mag-exam ng walang bala. Okay? Hindi siya minamadali. Hindi siya bara-bara talaga. Kailangan paghandaan niyo po talaga siya. So bilang experienced na passer, yun my advice ko sa inyo, mag-aral kayo, mag-enroll kayo sa akin, try niyo sa akin. Mura lang naman, 2.5 full assistance na yun throughout the process hanggang sa makaalis kayo. So affordable, quality affordable since 2016. Okay, 9 years, magti 10 years na akong nagtuturo this year. So siguro sapat na yon na patunay para mag-enroll kayo sa akin. So, sana lahat ng interested na mag-work sa Korea, makapasa sa exam, lahat kayo makapunta ng Korea, mataas ang sahod sa Korea, maganda yung weather, maganda yung places nila, food, lahat, gadgets, okay. So, good luck sa lahat ng mga interested. At kung kayo interested, enroll kayo sa akin, PM kayo dito.
Kung kayo natuto at nag-enjoy sa aking mga videos, paki-follow nyo ako, paki-share nyo yung mga video ko sa mga friends nyo, at see you on my next video.